Nagbago ang eksena at napunta sila sa labas ng pabrika. Masigla ang mga halaman at maliwanag ang araw. May bamulong na tinig ng isang tauhan, "Hiyang, Aksang, lumabas na tayo para magpatrol." Sumagot ang isa naman, "Okay." Nagyusisa ang humarap na tauhan, "Sino tong lalaki?" Hindi na nakakagulat na ang tauhang iyon sa ilalim ni Huang Bin ay siya ring bantay sa gate nang unang pumasok si Jiang sa pabrika. Nang makita niya si Jiang, agad itong hindi nagustuhan. Lumapit siya kay Huang Bin at bamulong, "Uncle, naka-assign ba itong sa ilalim mo?" Hindi natuwa si Huang Bin, halata ang inis sa kanya nang tumugon, "Anong magagawa natin? Marunong to ng iba't ibang bagay. Kailangan siyang mapunta sa team natin." Sa likuran nila, naglalakad si Jiang kasama ang taong nakapasok sa base ni Jiang para magmanman. Medyo nalilito ang lalaki, parang pamilyar ang itsura ng nasa harapan niya. Tiningnan niya si Jiang nang may pag-aalinlangan at naisip, bakit parang kilala ko itong lalaki. Pagkaraan ng ilang hakbang, bumaling si Huang Bin kay Jiang at nagtanong, "Hoy, bata, hindi ba ipinaliwanag na ng boss ang sitwasyon sa kampo dito sayo?" Nag-aatang sumagot si Jiang, "Hindi po. Pinaalalahanan niya lang akong itago na nag-evolve ako." Mukhang natuwa si Huang Bin at nagsabi, "Oo, tama." Biglang nagbago ang mukha niya, naging mas seryoso at medyo madilim ang paningin. Dagdag pa niya, "Ang tanging may alam tungkol sa sekreto ng cannibalism sa kampong ito, bukod sa boss at sa kapatid kong babae, ay ang 4 na tao na kasama natin ngayon." Ngayon na malinaw na, itinuro ni Huang Bin sa likuran niya at sinimulang ipakilala ang bawat isa ng mas magiliw. Si Shu Aksang ang pinsan ng boss, si Qiang ang pamangkin ko, at si Huang Ling naman ang kapatid kong babae. Pamilya kami lahat, kaya kung kumalat tong sikreto, nasa iyo ang problema. Naiintindihan mo na ba ang sitwasyon mo ngayon? Halata na bahagi ng iisang inner circle ang lahat ng naruroon. Naramdaman ni Jiang ang bigat ng kalagayan niya at sumagot habang naglalakad, "Oo, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magsasabi ng kahit ano." Napansin ni Jiang ang lalaking naka-apron. Sulyap niya rito at bamulong sa sarili, "Sandali. Hindi ba tong si Shu Aksang, yung nahuli noon ng grupo ni Zhang Qi?" Dahil mausisa, nagtaka siya at tinanong tungkol sa naunang opisyal. Ipinaliwanag ni Huang Bin ng masigla na iyon pala ay si Li Cheng. "Haha, tagalabas lang yun pero may potensyal at malakas ang kakayahan. May punto lang, siguraduhin hindi niya malalaman ang sikreto. Naiintindihan mo ba?" Halata sa mukha niya na sinusubukang takutin si Jiang. Ngayon, mas agresibo na ang ekspresyon ng lalaki, bamulong siya ng mababa pero nakakatakot pa rin ang tono. "Pareho kayong hindi mabubuhay nang hindi lumilipas ang araw." Nauunawaan na ang takbo ng organisasyon, nanahimik si Jiang habang umaagos sa isip niya ang iba't ibang palaisipan. Maliwanag na malakas nga ang kakayahan ni Li Cheng, ang tanging paraan para pigilan siya ay sa pamamagitan ng resources, kung hindi, malalampasan niya ang 2 leader sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap pa sila, narating nila ang kanilang paruroonan. Pinangunahan ni Huang Bin at malakas na bulong, "Oh, nandito na tayo." Napatingin si Jiang nang may pagkalito at malakas na tanong, "Dito na tayo?" Sa harapan nila ay isang bagong base na napapalibutan ng matatangkad na puno. Malaki at maayos ang lugar. Ipinaalam ni Huang Bin, "May 7 miyembro sa concentration area na to. Pinagmamasdan na namin sila ng 3 o 4 na araw. Wala pa kaming nakikitang nag-evolve sa kanila." Hindi ganap na nakasabay sa takbo ng usapan si Jiang kaya nagtanong siya ng mahina, "Ano ang gagawin natin? Huhulihin ba natin sila?" Itinaas ni Huang Bin ang 2 niyang daliri at pinaikot, sumagot na parang walang inaalala, "Huhulin. Haha, hindi kasing brutal ng iniisip mo. Kailangan lang nating ilagay sa hola." Naramdaman ni Qiang ang saya, nilapag niya ang braso sa balikat ni Jiang, nagpataas ng loob at nagudyok, "Bata, kabilang ka na sa amin ngayon. Kung nag-evolve ka, kailangang magbago ang pag-iisip mo. Huwag kang masyadong tanga tulad ni Li Cheng." Dahil dito, nagka-idea si Jiang tungkol sa personalidad ni Li Cheng. Ngayon na kumikilos si Qiang na parang veterano, nagpatuloy siya sa mga payo, "Tayo ay mga nag-evolve, hindi na tayo kagaya ng mga tao. Mas mataas na species tayo sa food chain." Nakuha na agad ni Jiang ang punto. Tumangala siya papunta sa base at mabilis itong sinilip, sa katahasang sinabi ang plano,
nais niyang dalhin sila pabalik sa holding camp para i-lock up at baka gawing karne mamaya. Napangisi ng husto si Qiang sa sinabi ni Jiang. Itinaas ni Huang Bin ang kanyang kamay, nagturo ng 4 na daliri at lumingon para maglinaw, hindi natin kailangan kunin lahat. 5 o 6 lang. Ang iba, ayusin natin dito mismo. Sa paraan nila ng pag-usap, parang manok o pato lang ang pinag-uusapan nila, mga tao na madaling hawakan. Tinanong muli ni Jiang para sigurado, ayusin dito mismo. Anong ibig sabihin yan? Ito ang tamang pagkakataon para magpakitang gilas. Itinaas ni Huang Bin ang kamay niya ng mataas, halata ang excitement sa mukha at nagsabi ng malakas, haha, siguraduhing matuto ka ng maayos. Tahimik na tiningnan ni Jiang ang lalaki, bakas ang pagkairita sa kanyang mukha. Maya-maya, sa pader na yari sa ladrilyo ng base na malapit ng salakayin ng isang grupo, abala pa rin ang mga tao sa pagpapatibay ng kanilang depensa. Isang binata, na buong araw nang nagtatrabaho, ay nakitang kalmado pa rin kahit halatang pagod. Napabuntong hininga siya, pumikit, humikab at bulong, sa wakas, malapit na. Nakakapagod pala talaga to. Parang normal lang ang lahat, pero biglang may hindi inaasahan. Itinuro ng komandante ang unahan, mapotla ang mukha, tagaktak ang malamig na pawis. Sumigaw siya, ayan na sila. Sa likuran niya, napatingin din ang iba. Sa harap nila, isang buong grupo ng maruruming zombie ang paparating, parang mga gutom na multo na handang sumugod. Nagsisiksikan at nag-uunahan sila, sabik na makakuha ng laman ng tao. Marami sa kanila ang durog ang mukha, puro dugo, at nakakatakot ang itsura. Nagulat ang mga tao sa base, hindi handa sa biglaan at mabangis na atake. Agad nilang dinampot ang mga sandata, nagsisigaw ng may takot at gulat, buwisit. Paano sila nakalusob ng ganito? Wala man lang palatandaan kanina. Maghanda sa laban. Nakakagulat ang bilis ng mga zombie, kanina'y may distansya pa, pero sa isang kisap mata, nasa harap na sila. Nakangangang puno ng matutulis na ngipin, bumubuga ng mabahong amoy ng nabubulok na laman, at biglang sumugod sa inosenteng mga tao. Isang zombie ang nakakita ng pagkakataon at sumugod sa isang binata. Nagpanik ito, mabilis na bunot ng baril para ipagtanggol ang sarili. Nanginginig ang mukha niya sa takot, ramdam na ilang saglit na lang ay kamatayan na ang kaharap. Sa paligid, patuloy ang walang humpay na pag-atake ng mga zombie. Maraming tao ang hindi na nakayanan ang kanilang pwesto. Ang binata, mapotla at hindi makapaniwala, napabulong sa kaba, patay na tayo, sobrang dami nila. Sa paanan niya, maririnig ang hirap na paghinga ng mga kasamang sugatan. Samantala, ang grupo ni Huang Bin ay nakatayo lang sa likuran, kalmado, pinapanood ang kaguluhan na para bang isang palabas. Halos may ngiti pang puno ng kasiyahan sa mukha ni Huang Bin. Hindi na nakatiis si Jiang at nagsalita, ito ba ang dakilang plano niyo para harapin ang mga zombie? Patuloy lang sa kumpas ng kamay si Huang Bin at tumingin sa direksyon ng base na inaatake. Kalmadong sabi niya, limitado rin ang resources sa concentration area. Hindi tayo pwedeng tanggap ng mga tao na papakainin. At kung sabay-sabay pang sumali ng higit 10 at bumuo ng sariling paksayon, malaking problema yun sa pamamahala. May loika nga naman ang sinabi nila para sa survival, pero halatang walang awa. Alam ni Huang Bin, kasama sina Qiang at Shu Aksang, na oras na para kumilos. Mapanganib at kalkulado ang itsura niya nang sumigaw, sige, oras na para tayo ang gumalaw. Sa likuran, nag-uunat ng kamay si Qiang, sabik na sabik sa mangyayari. Sa unahan naman, isang dalaga ang hawak ng 2 zombie, wala nang magawa at nagsisigaw, huwag, pakiusap. Walang isip at walang awa, patuloy ang marahas na atake. Luhaang humiyaw ang dalaga, desperado. Pero sa isang iglap, napugutan ng ulo ang 2 zombie. Isang liwanag ang dumaan. Laking gulat ng dalaga nang makita ang ulo ng isang zombie na muntik na sanang kumagat sa kanya, gumugulong na ngayon sa lupa. Napahawak siya sa sarili, nanginginig, halos hindi makapaniwala. Sakto namang dumating si Qiang, humarap sa dalaga na may mainit at banayad na ekspresyon. Inabot niya ang kamay, parang nais magbigay ng kapanatagan. Mahina at nanginginig ang tinig ng babae, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Samantala, abala sina Huang Bin at Shu Aksang sa pagpatay ng mga zombie,
hindi nagsasalita at nag-aasal na parang tumutulong lang sa mga tao sa base. May nakakita sa kanila at sumigaw, "Sino kayo?" Isa-isa, nagbagsakan sa lupa ang mga ulong pugot ng zombie. Sandali lang, naubos nila ang mga kalaban. Para sa grupo ni Huang Bin, maliit na bagay lang ang ganitong laban. Lumapit siya at ipinakilala ang sarili, "Kami ang mga evolved mula sa steel plant sa kanluran." Nagsilbi silang mga bayani na nagligtas sa oras ng panganib. Ang dalaga at mga binata mula sa base ay sabay-sabay na napatigil at nagtanong, "Evolved? Ano ang ibig sabihin nun?" Namutawi sa mukha nila ang paghanga at pasasalamat, sabay sigaw, "Naligtas tayo. Maraming salamat." Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, malamig ang ekspresyon ni Jiang, walang emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, sinusuri niya ang lakas ng mga ito. Sa stamina pa lang, parang nasa edad 20 sila. Kasing lakas din sila ni Zhang Qi at ng iba pa. Habang nakikiramdam, nagtulak ng matalim na hinala ang instinct ni Jiang, may kakaiba sa paligid. Bigla, may lumitaw sa mataas na gusali sa likuran, may silid sa tuktok na biglang nagliwanag. Nanlaki ang mga mata ng bida, parang kinilabutan. Sa isip niya, pasiga na tanong, "Ano yun?" Tinitigan niya ang bintana ng gusali, pero biglang nawala ang kahit anong anino. Ang naiwan lang ay mahina at kumikislap na liwanag. Pagkatapos ng pagkabigla, muling napanatag si Jiang. Nakatingala, napabulong siya sa sarili, ilusyon lang ba yun? Naistorbo siya nang tawagin ni Huang Bin, "Hoy, Jiang Yi. Anong tinutulala mo dyan?" Marami sa mga bumagsak ay patay na, nagkalat sa lupa. Itinuro ni Huang Bin at utos, "Halika rito. Tulungan mo kung tapusin to." Lumapit si Jiang at sagot, "Sige, parating na ako." Pero habang papalapit, ramdam niya ang nakakatakot na presensya mula sa gusali. Pinili niya munang unahin ang pakikasama sa grupo ni Huang Bin. Sa loob ng gusali, naghihintay ang nilalang na binabanggit ng mga tao nitong mga nakaraang araw, isang halimaw na zombie na may maraming galami. Malaki ito, nakakadiring baluktot ang mukha, at tunay na nakakatakot. Gutom na gutom ito sa laman ng tao at handa nang umatake sa sorpresa. Lalong nakakatindig balahibo dahil amoy dugo at nabubulok na laman ng buong paligid. Matapos makuha ang tiwala ng mga tao sa base, hawak na ngayon ng grupo ni Huang Bin ang buong kontrol. Lumapit ang isang lalaki mula sa base na nakaligtas sa atake at nagsabi kay Huang Bin, "May ilang supplies pa sa bodega." Humarap si Huang Bin, seryoso ang ekspresyon, at nag-utos kay Jiang. "Jiang Yi, dito ka lang. Kolektahin mo lahat ng supplies at dalhin mo sa gate. Magpapadala ako ng truck para ikarga." Pagkatapos, lumapit si Huang Bin yumuko at bamulong kay Jiang, nandun nakatambak ang bangkay ng napatay. Handa na yun para ilipat mamaya. Makikita ang tuwa sa mukha ni Huang Bin, halatang sabik sa laman ng tao. Walang ipinakita si Jiang sa mukha, nanatiling malamig ang ekspresyon. Bahagya siyang tumango, ngunit sa loob-loob niya, diring-diri na siya sa kasamaan ng mga ito. Sa sandaling iyon, itinuro ni Huang Bin ang likuran niya at nag-utos, "Kayo namang iba, sumama kayo sa amin." Akala ng mga inosenteng biktima ay tinutulungan pa rin sila. Kaya nang sabihang sumunod, masaya at walang pag-aalinlangan silang sumama. Umalis silang lahat, iniwan si Jiang mag-isa kasama ang mga bangkay ng zombie na nakakalat. Sa katahimikan at kalungkutan ng lugar, tuluyan nang nagtagumpay ang malupit na plano ni Huang Bin. Nang masigurong siya na lang ang natitira, naglabas si Jiang ng maliit na kutsilyo mula sa kanyang system. Tumingin siya sa mga zombie at mapanlin lang na ngumiti, perfect timing. Samantala, sa lokasyon ni Huang Bin, nadala na nila ang grupo papunta sa factory area. Ang lalaking naloko pa rin ay masayang sumusunod, paulit-ulit na nagpapasalamat, "Swerteng-swerte namin dahil nandyan kayo. Niligtas nyo ang buhay namin." Sumang-ayon naman ang iba sa likuran. Tahimik lang si Huang Bin, kunwaring walang naririnig. Samantala, ang dalagang iniligtas kanina ni Qiang ay nagsimulang magtiwala sa kanya. Medyo nahihiya, nagtanong siya, "May tubig ba sa pupuntahan natin? Pwede bang maligo?" Ngumiti ng magiliw si Qiang, ipinakita ang pagiging palakaibigan. Ngunit agad lumabas ang kanyang kapilyuhan. Inyakap niya ang dalaga at lumapit ng masyado, sabay bulong, "Hindi lang may tubig, may hot water pa. May shower din,
kaya makakaligo ka ng komportable. Nagulat at nakaramdam ng pagkailang ang dalaga sa biglaang kilos, pero sumagot parent, talaga. Ang galing naman. Parang maayos na ang lahat, pero biglang natigilan si Aksang. May malamig na kilabot na dumaan sa kanyang katawan. Nanlaki ang mata, mabilis na lumingon, tila may kakaiba siyang naramdaman. Malinaw na makikita ang kaba at pag-aalinlangan sa mukha niya. Napansin ni Huang Bin ang kakaibang kilos at tinanong, anong problema? Basang-basa ng pawis si Aksang, nakatitig sa unahan. Nag-atubiling nagsalita, may nararamdaman ako. Agad sumigaw si Huang Bin ng babala, mag-ingat kayo. Sabay, lahat ay nagpalit sa defensive mode. Samantala, sinamantala ni Qiang ang sitwasyon, mariing niyakap ang nag-iisang dalaga sa grupo ng mga biktima, sabay bulong, dito ka lang sa likod ko. Paprotektahan kita. Hindi komportable ang babae, at isa sa mga kasama ay nagsisimula ng makita ang tunay na kulay ni Qiang. Ngunit wala silang lakas para lumaban. Mula sa itaas, tanaw ang buong grupo na nagsisiksikan, habang may itim na anino na umiikot-ikot, naghahadyas ng kakaibang mga anino sa lupa. Lahat ay nakaramdam ng panganib, ngunit walang makapagsabi kung saan nanggagaling. Nagsalita si Huang Bin, nasaan ang tinutukoy mong bagay? Sagot ni Aksang, hindi ko alam, pero kanina andan talaga. Pinakakampante sila ni Qiang, pinakabata sa lahat. Tawa pa siyang nagbiro, haha. Aksang, baka sobra ka lang mag-alala. Ngunit muling humarap si Aksang, bakas ang matinding pag-aalala, hindi ako nagkakamali. Sigurado akong nandun talaga kanina. Hindi pa man natatapos magsalita, biglang may dumaan na napakahabang bagay sa leeg ni Aksang. Natigilan siya, hindi nakareact sa sobrang bilis ng panganib. Lahat ng nakasaksi ay napasigaw sa takot. Sa isang iglap, bumagsak si Aksang, pinatay ng isang mahabang, makapal na galami. Habang umaatres ang tentacle, nakahandusay na ang bangkay. Napatulala si Huang Bin, napasigaw, ang tentacle monster. Sa ilang hininga lang, isang buhay ang kinitil. Nagpanik ang lahat, nanginginig sa takot para sa sariling buhay. Sa ilalim ng tirik na araw, napabulong si Huang Bin, nawala ba ito? Hindi ka panipaniwala ang bilis niya. Pero bago pa man siya makabawi, sumigaw si Qiang, sa likod mo. Mabilis na lumingon si Huang Bin at natigilan. Nakatapat sa kanya ang mukha ng halimaw, isang tentacle monster na may dambuhalang mata at napapalibutan ng mapuputing bilog. Ang mahahaba, parang pangilalim ng ngipin, halos idinikit sa mukha niya. Sa harapan niya, lantad ang nakakatakot at nakakadiring itsura ng halimaw. Ganap siyang napatulala.